Ang kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Mirna Libertario. Karanasan ito ng pamilya ng lola niya. Nangyari noong 1949 sa lugar ng Sikatuna, Bohol. Hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay-matay ang kwentong kababalaghan sa isang baryo sa bayan ng Sikatuna. Para sa mga bagong henerasyon, ito ay kwentong baryo lamang, ngunit ang hindi nila alam, hanggang sa puntong ito, may taong tahimik lang na namumuhay na siyang magpapatunay ng totoong nangyari sa kwentong baryong ito. Pakinggan natin at himay-himayin ang kwento. At sa huli, alamin natin ang mensahe na ipinapaabot ng ating kwento. 9 na taong gulang pa lamang si Constancia nung taong ito. Tulad ng ibang baryo at bayan, tahimik naman ding naninirahan ng mga tao dito. May abala sa paghahanap buhay. Meron din namang mga kababaihan na ang gawain lamang ay maghuntahan lang. Pero si Constancia noon, hindi niya kailanman maikukumpara sa ibang baryo ang kanilang lugar dahil itong baryo nila ay punong-puno ng kasiyahan. Paano ba naman? Talagang napakaraming bata dito noon. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit mas maraming oras ang iginugugol niya sa kanyang paglalaro. Ngunit walang kaalam-alam ang mga naninirahan dito na sa kabila ng masaya at mapayapang baryong ito, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang magaganap na siya namang magiging dahilan upang katakutan ng mga taga-ibang baryo ang kanilang lugar. Isang araw, bigla na lang napansin ng mga taga rito ang isang matandang babae na balot ang buong katawan na nagpapaikot-ikot lamang sa baryo nila. Alam nilang hindi ito taga rito dahil magkakakilala ang lahat ng mga naninirahan dito. Ang palagay nila, pulubi itong matanda dahil marumi rin ang damit nito at itong baryo nga nila ang napili nitong pamalagian. Malugod namang tinanggap ito ng mga tao. Ang totoo pa nga, kapag napapadaan itong matanda kila Constancia at nakita ito ng kanyang ina, agad siyang inuutusan upang iabot dito sa matanda ang pagkaing bigay ng nanay niya. Pero sa tuwing inaabot na niya sa matanda ang pagkaing ito, palagi siyang sinasabihan ng matanda ng mabait ang pamilya mo. Hindi bale, darating din ang araw. Magagantihan ko rin ang kabaitan ninyo. Palaging ganon ang sinasabi nitong matanda. At sa tingin ni Constancia, may magandang puso din ito. Pero may isang bagay siyang napansin dito sa matandang ito. Sa loob ng bayong na palagi nitong dala, may mga garapon, ngunit wala namang mga laman. Minsan na niyang tinanong itong matanda kung bakit tinatago pa niya ang mga garapon na yun, gayong wala naman din itong laman. Pero nginitian lamang siya nito at sinabihan siya ng, "Wala bang laman?" "Iya, sa mga garapon na to, nakasalalay ang aking buhay." Yun lang ang tangi niyang narinig na sagot mula sa matandang ito. At dahil nga hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito, hindi na niya uli ito tinanong pa.
Patuloy nga lang ang masayang pamumuhay ng mga magkakababaryo. Pero isang araw, ang katahimikan ng buong baryo na to'y mapapalitan lamang ng takot dulot ng pangyayaring hindi maipaliwanag. 2 araw na lang at gaganapin na nila ang pista ng baryo nila. Kaya naman ang lahat ng mga tao dito, mapababae man, lalaki o mga bata, ay may kanya-kanyang ginagawang paghahanda. Tuwing ganitong panahon nga'y lahat ng mga kalalakihan ay nagpupunta ng gubat upang kumuha ng mga kawayan at mga punong kahoy na rin para gawing dekorasyon. Bawat bahay kasi noon naglalagay ng kanya-kanyang arko sa mga pintuan ng bahay nila at dito nga'y binibigyan ng premyo ang bahay na may pinakamagandang arkong nagawa. Ngunit sa tradisyon nilang ito, isang batang engkanto ang aksidenteng napatay ng isang taga-baryo dahil lamang sa pagputol ng kahoy na gagamitin sana nito sa gagawin niyang arko. At ito'y walang iba kundi si Mang Pepe na siyang kapitbahay naman nila Constancia. Nung araw din kung kailan nagkuhanan ng mga kahoy ang mga kalalakihan, kinahapunan pa lang, sumama ng bigla ang pakiramdam ni Mang Pepe at nagtuloy-tuloy na nga ito hanggang gabi. Kaya naman hindi na rin ito natapos pa ang arkong ginagawa niya. Pero kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, pagpalahaw ng asawa ni Mang Pepe kaagad ang bumungad sa mga magkakapitbahay na halatang may nangyayaring hindi maganda. Agad namang nagdatingan ng mga kapitbahay na nakarinig ng pagpalahaw na yun. Pinuntahan din ito ng magulang ni Constancia at dito nga nila nakita ang masamang balita. Pumanaw itong si Mang Pepe nang hindi alam ng asawa niya kung ano ang naging dahilan. Ayon dito, sumama daw ang pakiramdam ni Mang Pepe kahapon pagkatapos daw nitong manguha ng kahoy. Pero hindi naman ganun kagrabe yun dahil ang inindalang nito kahapon ay ang pananakit ng katawan at ulo nito. Bumangon pa nga daw ito kagabi upang kumain. Kaya naman akala nila na simpleng sama lang ng katawan ang iniinda nito. Marami naman ang nabigla sa pagkamatay ni Mang Pepe. At marami ring naawa dahil ito lamang ang siyang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Bukod pa dun, bukas na ang piyesta, kaya naman napakalungkot nito para sa buong pamilya niya. Pero akala ng mga tao'y natural lamang ang pagpanaw ni Mang Pepe. Akala nila sakit sa puso o alta presyon lang ang ikinamatay nito. Kaya naman kinabukasan, araw ng piyesta, bukod lang sa pamilya ni Mang Pepe, masaya namang nagdiwang ng piyesta ang buong baryo. Pero kinabukasan, maniwala man kayo o hindi, 5 kalalakihan pa ang sabay-sabay na pumanaw sa hindi malamang dahilan. Katulad din ni Mang Pepe, hindi na rin nagising pa ang mga to at lalong walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng sabayang pagkamatay nitong mga kalalakihan. Kaya naman ang masayang pagdiriwang ng buong baryo kahapon ay bigla na lamang napalitan ng pagluluksa at kalungkutan. Bukod pa rito, nabalot din ng takot ang buong baryo dahil hindi na nga pangkaraniwan ang nangyayaring ito. Pero
Hindi lang pala dito natapos itong nakakakilabot na pangyayaring ito. Dahil kinabukasan pa nun, 3 kalalakihan pa ang bigla na lang pumanaw nang walang dahilan. Marami na nga ang pamilyang naulila nang dahil sa hindi matukoy na dilubyong nangyayari dito. Ang nakakaawa pa, karamihan sa mga namayapang ito ay padre de pamilya na siyang namumukod tangi na naghahanap buhay sa pamilya nila. Nakarating na rin ang pangyayaring ito sa iba't ibang baryo at bayan. Kaya naman wala man lang nagtangka na magawi o sadyain ang baryo na to. Punong-puno na ng takot ang buong baryo na to dahil hindi nila alam kung sino na ang susunod na mamamatay. At yung mismong araw na yun, kung saan nga 3 kalalakihan ang huling namatay, bigla na lamang nagsabi ang tatay ni Constancia na parang nahihirapan siyang huminga at masakit din ang ulo niya. Kaya naman dala ng nangyayari sa lugar nila, hindi maiwasang mag-alala nitong pamilya ni Constancia. Ganitong-ganito ang nangyari sa mga kalalakihan bago pa pumanaw ang mga ito. Kaya naman nung araw na yon, hindi nila iniwan itong tatay nila. Kahit na may iniinda itong tatay nila, sabay-sabay na nagdasal ang buong pamilya para lamang maligtasan ang kung anumang kamalasan ang meron ng lugar nila. At habang nananalangin nga ang mag-anak, narinig nila na may mga kababaihang pumapalahaw sa labas at humihingi ang mga to ng tulong. Sandaling inihinto ng nanay niya ang pagdarasal at tinignan kung ano ba ang nangyayari. At dito nga niya napag-alaman na kaya pala humihingi ng tulong ang mga kababaihan na yun dahil ang mga asawa nila ay may karamdaman din. Kasabay ng ama ni Constancia, 9 na kalalakihan pa ang kasalukuyang may sakit nung araw na yun. At dito nga naalala ng nanay niya ang mga kalalakihang sabay-sabay na namatay nung kailan lang. Kaya naman lalo pa itong pinanghinaan ng loob. Agad na lang siyang pumasok ng bahay nila upang ituloy ang ginagawa nilang panalangin dahil ito na lamang ang tangi nilang makakapitan para lamang mailigtas itong kanilang padre de pamilya. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto bago pa tuluyang lumubog ang araw, biglang may kumalabog ng pinto nila. Tuloy-tuloy lang ito na para bang balak pang sirain ang pintuan na yun. Kaya naman napahinto sa pagdarasal itong buong pamilya at agad na tinignan nitong nanay ni Constancia kung sino ba itong kumakalabog ng pinto nila. Pagbukas nga nito ng pinto, nagtaka na lang ito dahil yung matandang pulubi ang bumungad dito at agad na nagwika ng, "Itigil nyo na muna yung ginagawa ninyo dahil wala na tayong panahon pa. O ito, ilaga mo itong dahon. Dalian mo." Diretsong pumasok ng bahay itong matanda ng walang paalam at agad na tinignan itong tatay ni Constancia. Sa gulat naman itong nanay niya, diretso nga nitong inilaga ang mga dahong iniabot nitong matanda. Tapos nga nun, sinabihan ng matanda itong nanay niya nang, "Ineng, kung mamarapatin mo, maari mo bang tawagin ang lahat ng kalalakihan na may iniindang karamdaman ngayon at papuntahin mo rito? Ayoko sanang makialam, pero hindi ko maatim na naghihirap ang mga tao dito at unti-unting namamatay
Hindi ko naman talaga gawain ang tumulong. Ngunit, tinanggap niyo ko dito at itinuring din na kababaryo ninyo. Una pa lang sana, pinigilan ko na ito at hindi na hinayaang may mamatay pa. Sige na, Iha. Papuntahin mo na lahat dito. Pero ang mga ito lang at walang ibang tao. Kahit na hindi naman sigurado itong nanay ni Constancia sa sinabi ng matanda, agad pa rin niyang tinawag ang mga kababaryo niyang may karamdaman nung araw na yun. Base sa pananalita ng matanda, ramdam niyang may alam ito sa mga nangyayari. Nung natipon na nito ang lahat ng kalalakihang may karamdaman, agad naman nitong isinama sa bahay nila. Pero pinagbawalan niyang sumama ang mga kamag-anak ng mga ito. Dito nga'y pinahiga nitong matanda ng magkakatabi ang lahat ng mga kalalakihang ito. Kabilang na nga ang tatay ni Constancia. Tapos nun, kinuha naman ng matanda itong mga garapon niyang walang laman at magkakahilera niya itong inilapag sa paanan ng mga kalalakihan na yun. Bawat garapon na binubuksan nito'y sinasabayan niya yon ng pag-uusal. Nung matapos nga ito, para bang may kung anong lumabas sa garapon na to at lumipad papalabas ng bahay na yun. Ang totoo, itong si Constancia at ang nanay niya'y wala namang nakikitang kahit na ano. Kaya naman nila nasabing may lumipad dahil sinundan yun ng tingin ng matanda hanggang sa palabas ng bahay nila. Ika ng matanda, magantay lamang tayo ng kaunti at malalaman nyo rin kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga tao dito. Hinayaan lang nilang nakabukas ang pintuan sa utos na rin ng matanda. Sa puntong yun, naguguluhan na ang mag-inang to kung ano ba talaga ang ginagawa nitong matanda. Hanggang maya-maya, tumayo na lang ang matanda at diretso itong tumuro sa pinto. Ika nito, ayan na ang salarin sa pagkamatay ng mga tao dito. Paglingon nitong mag-ina sa pintuan, nagtaka sila dahil wala namang katao-tao dito. Kaya naman tinanong nitong nanay niya ang matanda kung ano ba ang tinuturo nito. Sabi naman ng matanda, hindi nyo nga pala nakikita. O siya. Nilapitan nitong matanda ang mag-ina. Umusal ito ng kaunti at inihipan ang mga ulo nila. Nang bigla na lang tumambad dito sa mag-ina ang isang nilalang na may itim na balat. Puro buhok ang katawan. May 4 na mga kamay. Malaki at malapad na katawan. Pero nag-iisa lamang ang mata. Ika ng matanda, ano, nakita niyo na ba? Isang engkanto yang nakikita niyo. Yan si Batibat, ang engkantong naninirahan sa mga puno. Siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga tao dito. Ang dahilan sa ginawang pagputol ng mga kalalakihan ng mga punong kahoy. Hindi sinasadyang napatay ang anak niya. Kaya bilang ganti, lahat ng lalaking kumuha ng kahoy nung araw na yun, binalikan niya at pinatay. Madali sa engkanto na yan ang pumatay ng tao habang natutulog ang mga ito. Dito na napagtanto ng mag-ina na kaya pala hindi na nagigising yung mga kababaryo nilang pumanaw.
dahil pala dito sa engkantong ito. Pero bukod sa engkantong yun ay may iba't ibang insekto ang nakapalibot dito sa Batibat. Tinanong ito ng nanay niya kung kabilang din ba ang mga insekto na yun sa engkantong ito. Ika naman nitong matanda. Nagkakamali ka. Ang mga yan ay mga alaga ko. Dahil ako ay isang mangbabarang. Hindi ito nakikita ng mga pangkaraniwang mata lamang. Kaya hindi nyo nakita nung pinakawalan ko ang mga ito mula sa garapon na yan upang hulihin ang Batibat na to. Pero nang buksan ko ang espiritual nyong paningin, hindi lang yung engkanto na yan ang nakikita nyo, pati na rin ang mga alaga ko. Kung hindi nyo na itatanong, itong mga alaga kong to ang siyang ginagamit ko upang mangbiktima ng tao. Bigla namang kinilabutan itong nanay niya nang marinig na mambabarang pala itong matanda. Sa pagkakaalam niya kasi, ang mga ganitong tao ay kampo ng kadiliman. Kaya pala nito nabanggit kanina na hindi daw talaga nito ugali ang tumulong. Pero mahirap mang paniwalaan. Itong mangbabarang na to ang siyang tumutulong upang mailigtas ang mga tao sa baryo na yun. Agad na umusal ng orasyon itong matanda. Pero habang naririnig ito ng mag-ina, pakiwari nila'y pinalilibutan sila ng mga demonyo at sabay-sabay ding umuusal ng mga katagang binibitawan ng matanda. Unti-unting iniangat ng matanda ang kaliwang kamay nito nang nakabukas ang palad at nang bigla niyang isinara ito. Hindi makapaniwala ang mag-ina nang makita nilang kinakain ng mga insektong yun ang buong katawan ng engkantong ito. Panay ang sigaw at pagpalag nitong engkanto, ngunit wala rin itong magawa dahil kayang-kaya siyang pigilan ng mga insektong ito. Biruin mo, kahit na maliliit to nagawang bitbitin itong engkanto papunta dun. Yung mga magkakatabing kalalakihan naman, tulala lang at halatang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nung tuluyan nang maubos itong engkanto, dito na pumitik itong matanda. Kasunod nun, kusang bumalik sa garapo ng mga insektong ito. Alam naman ng mag-ina ang mga nangyayari, ngunit natulala lamang itong dalawa dahil sa mga kakaibang nakikita nila. Kaya naman din hindi nila namalayan na inihipa na pala ng matanda ang ulo nilang mag-ina. At dito nga, bigla na lamang nawala sa paningin nila ang mga alaga nitong matanda na nasa loob na ng garapon. Pagtakip ng matanda sa mga garapon na yun, dito naman na bumalik ang ulirat nitong mag-ina. Isa-isang nilapitan ng matanda ang mga kalalakihan na nooy mga nakahiga at para bang may hinuhugot ito mula sa dibdib ng mga to. Nung matapos nga itong matanda, humadyak lang ito nang biglang sabay-sabay na huminga ng malalim ang mga kalalakihan hanggang para bang natauhan na ang mga ito. Kanya-kanya sila ng tanong kung ano ba ang nangyari. Sasagot na sana ang nanay ni Constancia, pero inunahan ito ng matanda at nagwika nga ito ng, "Nandito kayo para uminom ng mga halamang gamot upang maibsan ang mga karamdaman ninyo." Tumingin itong matanda sa nanay ni Constancia at sinabihan siya nito na,
Iha, ipainom mo na ang halamang gamot na pinakuluan mo kanina para mawala na ang mga iniinda ng mga ito. O paano? Ako'y yayaon na. Sana ay humaba pa ang mga buhay ninyo. Nakakaisang hakbang pangalang ang matanda nang huminto ito at tumingin kay Constancia at nagwika ng, Neneng, sabi ko naman sa'yo, darating ang araw na makakaganti rin ako sa kabaitan ninyo. Diretso na ngang naglakad palabas ng bahay itong matanda. Yung mga kalalakihan naman habang iniinom ang dahong pinakulo ng nanay niya, nagtataka dahil para daw bang nawala ang iniinda nilang sama ng pakiramdam. Kaya naman hindi alam nitong mag-ina kung matatawa ba sila o kung ano, dahil alam nilang dalawa na hindi naman talaga itong mga halamang gamot na to ang dahilan ng paggaling nila, kundi itong matanda na mambabarang pala na ginamit ang kaalaman upang pigilan ng walang habas na pagpatay ng engkantong iyon. Nang makauwi na nga ang mga kalalakihan ay palihim na ikinuwento nitong mag-ina sa kanilang ama ang totoong nangyari kung papaano gumaling ang mga ito. Hindi naman naniwala itong tatay ni Constancia. Bagkus, ika nito'y wala naman siyang nakitang ginawang kakaiba nitong matanda matapos silang pahigain ito. Kaya naman hindi na lang din pinilit ng mag-ina ang totoong nangyari dahil hindi naman din naniniwala itong tatay nila. Pero hanggang ngayon, tanging si Lola Constancia na lang ang nakakaalam ng totoong nangyari sa baryo nila noon at nakakaalam din ng nangyaring pagtulong ng mambabarang sa nagaganap na sa bayang Pagpanaw. Ayun ayos. Alam nyo, may isang bagay akong nakita rito sa kwento. Ito yung kahit pala gaano kasama ang taong pinakitaan natin ng kabutihan, itatabi niya muna ang masamang gawain niya para lamang suklian din tayo ng kabutihan. Kung baga, wag nating pipiliin kung kanino lang tayo dapat maging mabait o mabuti. Dapat lahat, mabuti man o masama ang taong yun. Dahil kahit na masama pa yung taong yan, basta mabuti lang tayo sa kanya, may posibilidad na mahawa siya sa kabaitang ginagawa natin. Yun lang muna. Pero bago ko pa tuluyang tapusin itong kwento nating ito, papasalamatan ko na muna ang mga members ko na sina Bathala Adventure PH na 4 na buwan ng lahing babaylan member. Uy, channel din to Subscribe kayo dyan. Ma'am Roslyn Arante na 10 buwan ng lahing babaylan member. Libretang Itim na unang buwan niyang maging lahing babaylan member. Guys, channel din to. Tulungan natin siya. Ma'am Tessie Moreno na unang buwan din niyang maging lahing babaylan member. Ma'am Michelle Cedron na 11 buwan ng lahing babaylan member. Ang lodi kong si Ominous Cookie na 8 buwan ng lahing babaylan member. Uy, alam niyo na, idol ko rin yan. Subscribe kayo dyan Ma'am Joanne Ueda na 5 buwan ng nag-iisang punong babaylan member. Sa pinakamakulit na member ko na si Ma'am Aubrey Delgado na 11 buwan ng lahing babaylan member. At Ma'am Baby Saralyn Armado na 9 na buwan ng lahing babaylan member. Shoutout na rin sa mga tagapakinig ko na sina Hino Natuel, Rowena Romero,
Zenny Gonzalez, Risa Castillo, Andoy Virtudes, Music and Me. Uy, channel ito subscribe kayo dyan. At Agimat Manggagamot Manghihilot, subscribe din kayo dito So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.